Magandang araw mga bata! Ako nga pala, si Binibining Veselan Ambisperas, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ang ating kalawang aralin para sa edukasyon ng pagpapakatao ay pinamagatang pagtuklas ng kakayahan, susi sa kahusayan. Natutunan mo sa naunang aralin na marami palang nagaganap na pagbabago sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Nariyan ang pagbabago ng pisikal na kaanyuan at maging ang emosyon o pandamdamin. Kabilang din ang pangkaisipan, panlipunan, moral at maging ang espiritual na aspeto. Ang mga iyan ay mga aspeto na maaaring magbago sa iyo sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ito ay likas na prosesong pinagdaraanan ng lahat ng katulad mo. At kasama ng mga pagbabagong nagaganap sa iyong sarili sa iba't ibang aspeto ay ang pagtuklas din sa iyong mga natatagong talento at kakayahan. Kung kaya, sa ating aralin ngayong linggo ay mas makikilala mo pa ang iyong sarili. Inaasahan, sa aralin ito na mas makikilala mo pa bilang isang nagdadalaga at nagbibinata ang iyong mga talento at kakayahan na dapat paunlarin, gayon din ang kahinaang kailangan mo namang malagpasan. Halina at samahin mo ako at ating tuklasin ang iyong natatago at natatanging talento at kakayahan. Pero bago tayo mag-umpisa, alamin muna natin kung ano-ano nga ba ang ating mga layunin para sa aralin ito. Sa pagtatapos ng aralin ito ay inaasahang una, matutukoy mo ang iyong mga natatanging talento at kakayahan. Ikalawa, matutukoy ang mga aspeto ng sarili kung saan kulang ikaw sa tiwala sa sarili. Katlo, makikilala ang mga paraan kung paano nga ba malalagpasan ang mga ito. At ikaapat, mapatutunayan na ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan ay mahalaga. At ang panghuli ay may sasagawa ang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad sa sariling talento at kakayahan. At upang higit nating maunawaan ng ating aralin, ay ating alamin muna kung ano nga ba ang kahulugan ng talento. Ang talento ay tumutukoy sa mga pambihira at espesyal na kakayahan o kagalingan ng isang tao sa isang bagay. Regalong kaloob ito ng may kapal, kaya naman taglay na natin ito mula nung tayo isinilang. Halimbawa nito ay ang kagalingan sa pagkanta, sa pagsayaw, pagsulat, pagguhit at iba pa. Anong talento kaya ang tinataglay mo? Sa kabilang dako naman, kapag sinabi nating kakayahan, ito ay likas na tinataglay ng isang tao dahil sa kanyang intelek o kakayahang mag-isip. Ito ay ang iyong kapasidad o abilidad na gawin ang isang bagay dahil eksperto ka rito o dahil may sapat kang kaalaman para gawin ito. Alam mo ba na ang iyong talento at kakayahan ay magkaugnay? Sa paanong paraan? Ang talento ay inborn samantalang ang kakayahan naman ay skill na natututunan gamit ang ensayo. Sa makatuwid, upang mapaunlad ang iyong talento, kailangan mo ng kakayahan. Halimbawa, magaling kang sumayaw. Mapauunlad mo ito sa pamamagitan ng pag-iensayo ng iyong kakayahan na may express o mai-project ang isang sayaw sa pamamagitan ng sarili mong style. Kung kaya, masasabi natin ang kakayahan at talento ay magkaugnay. Meron ngang iba't ibang uri ng kakayahan, kagaya ng multiple intelligences na binuo ni Dr. Howard Gardner noong 1983. Ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga ito. Ano-ano nga ba ang siyam na uri ng multiple intelligences? Ang una ay ang verbal o linguistic intelligence. Sumunod ang logical, math intelligence, musical, rhythmic intelligence, visual o spatial intelligence, bodily kinesthetic intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, naturalist intelligence, at existentialist intelligence. Halina't ating tuklasin kung alin nga ba sa mga ito ang iyong tinataglay. Unahin natin ay ang verbal o linguistic intelligence. Ano nga ba ang katangian ng isang taong nagtataglay ng verbal o linguistic intelligence?
Siya ay ang taong mahilig gumamit ng wika o salita sa iba't ibang paraan. Kung kaya, madaling para sa kanya na maglahad ng kaisipan o damdamin. Kadalasan, ang mga taong may taglay ng talinong ito ay mahusay sa pagbasa, pagsulat, pagkukwento, at pagmemorya ng mga salita. Mahusay siya sa pagpapaliwanag, pagtuturo, at pagtatanumpati sa pamamagitan ng pananalita. Maaaring siya ay maging isang lawyer o teacher, mamamahayag, mambabatas, manunulat o politiko sa darating na panahon. Mapauunlad mo ang talinong ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga pahayagan at aklat araw-araw. Pagsagot sa mga crossword puzzle, paggamit ng diksyonary sa mga salitang hindi nauunawaan, pakikinig sa radyo, pagsasanay sumulat at panonood o paggawa ng mga dokumentaryo. Ang sumunod naman ay ang logical or math intelligence. Masasabing tinataglay mo naman ito kung ikaw ay magaling gumamit ng numero, hugis at mga simbolo. Kung kaya, madali din para sa iyong maunawaan ang mga abstract o mga simbolo. Magaling ka sa pangangatuwiran at paglutas ng mga suliranin, sapagkat ito ay talinong kaugnay ng lohika, paghahalaw at bilang. Gaya ng inaasahan, ang talinong ito ay may kinalaman sa kahusayan sa matematika, chess, computer programming at iba pang kaugnay na gawain. Maaaring maging isa kang accountant, computer programmer, doctor, ekonomista, inhinyero, mathematician, statistician, police investigator o scientist sa darating na panahon. Mapauunlad mo ito sa pamamagitan ng pagsagot ng puzzle sa matematika at agham, panonood ng Discovery Channel, National Geographic Magazine at Knowledge Channel. Ang pangatlo ay ang musical or rhythmic intelligence. Sa intelligence na ito ay ang iyong katangian ay ang pagkahilig sa musika, ang paggamit at ang pagtugtog ng mga musical instruments. Ano kaya ang maaaring maging future jobs mo? Natural na nagtatagumpay sa larangan ng musika ang taong may ganitong talino. Pwede kang maging isang composer, conductor, DJ, guitarist, pianist, drummer, mga awit at iba pa. Mapauunlad mo pa ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng paggamit ng instrumentong pangmusika at palagi ang pag-iensayo nito, panonood ng mga konsyerto at maging simpleng pagsabay sa isang taong umaawit. Ang ikaapat naman ay ang visual o spatial intelligence. Ano ang katangian mo kung ito ay iyong tinataglay? Ang taong nagtataglay nito ay mabilis natututo sa pamamagitan ng paningin at pag-aayos ng mga ideya. Ikaw ay may kakayahan na makita sa iyong isipan ang mga bagay upang makalikha ng isang produkto o makalutas ng suliranin. Likas ang iyong pagkahilig sa mga kulay at disenyo. Ang mga larangan na angkop sa talinong ito ay sining, arkitektura at inhinyera. Pwede kang maging isang arkitekto, art teacher, cinematography, fashion designer, interior designer, inhinyero, manlililok, pintor o photographer. Mapauunlad mo ito sa pamamagitan ng paggawa ng iyong sariling disenyo ng mga kagamitan, pananaliksik ng mga latest o kung ano ang mga trends ngayon at pagsali sa mga gawain na may kinalaman sa sining. Ang sunod naman na multiple intelligence ay ang bodily o kinesthetic intelligence. Kung tinataglay mo ang talinong ito, ikaw ay gumagamit ng katawan sa pagbibigay kahulugan sa mga kilos. Ang iyong pagkilos o paggalaw ng maliksi ay nasa tempo. Sa kabuuan, mahusay ka din sa pagbubuo at paggawa ng mga bagay. Mataas ang tinatawag na muscle memory ng taong may talinong ganito. Mas matututo pa ikaw sa pamamagitan ng paggamit ng iyong katawan, tulad halimbawa sa pagsasayaw o paglalaro. Maaari kang maging isang army, police, dance instructor, artista, atleta, factory worker, karpintero, machinist, mananayaw o surgery doctor. Ang sunod naman ay ang intrapersonal intelligence. Ang katangian ng isang taong may kakayahan nito
ay ang pangunawa sa sariling damdamin, pagkilala sa sariling kalakasan at kahinaan at ang paggamit ng sariling kaalaman sa pagpapasya. Ito ay dahil nakikilala mo ang sarili mo at ano ang kaya mong gawin. Ang taong may talinong ito ay natututo sa pamamagitan ng damdamin, halaga at pananaw, sapagkat ito ay talino na kaugnay ng kakayahan na magnilay at masalamin ang kalooban. Mabilis mong nauunawaan at natutugunan ang iyong nararamdaman at motibasyon. Malalim ang pagkilala mo sa iyong angking mga kakayahan at kahinaan. Ang mga larangang kaugnay nito ay filosofiya, psikolohiya, teolohiya, marine biology, abogasya at pagsulat. Anong maaaring maging trabaho mo sa hinaharap? Maaaring maging isa kang counselor, madre, manunulat ng mga nobela o researcher. At maaari mo itong mapaunlad sa pamamagitan naman ng pagbabasa ng mga aklat, pagbabasa ng Biblia at pagdarasal at pagninilay-nilay. Sa kabilang dako ay nariyan naman ang interpersonal intelligence, kung saan ikaw ay magaling makipagkapwa-tao. Ito ay ang talino sa interaksyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ang kakayahan na makipagtulungan at makaisa sa isang pangkat. Ang taong may mataas na interpersonal intelligence ay kadalasang bukas sa kanyang pakikipagkapwa at sensitibo at mabilis na nakatutugon sa pagbabago ng damdamin, motibasyon at disposisyon ng iba. Mahusay ikaw sa pakikipag-ugnayan at may kakayahang mailagay ang sarili sa sitwasyon ng iba. Ikaw ay epektibo bilang pinuno o tagasunod man. Kadalasan, ikaw ay nagiging matagumpay sa larangan ng kalakalan, politika, pamamahala, pagtuturo o edukasyon at social work. Kung kaya maaari kang maging isang administrator, manager, guro, principal, pari, ministro, pastor, politiko o social worker. At maaaring malinang mo ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pakikipagkaibigan sa iba, pangunguna o pakikisali sa mga dialogo o pag-uusap, pagsali sa mga samahan o organisasyon at pangunguna sa pagtulong sa kapwa. Sunod naman ay ang naturalist intelligence. Sila yung mga botanist, environmentalist, farmer, tagapag-alaga ng mga hayop sa zoo o veterinarian. Ang kanilang mga katangian ay nahihilig sa kalikasan, sa mga halaman o kaya naman sa mga hayop. Pero itong talinong ito ay talino din sa pag-uuri, pagpapangkat at pagbabahagdan. Madali niyang makilala ang mumuntimang kaibahan sa kahulugan. Kung kaya hindi lamang ito angkop sa pag-aaral ng kalikasan, kundi sa lahat ng larangan. Mapauunlad mo ito sa pamamagitan ng pag-aalaga ng hayop sa bahay, pagtatanim ng mga halaman, panunood ng Born to be Wild, Planet Philippines, or Amazing Earth. At ang panghuli ay ang existentialist intelligence. Ang mga may ganitong kakayahan ay maituturing na life smart people dahil naghahanap sila lagi ng mga sagot at katotohanan sa mga malalalim na katanungan. Sila iyong laging may mga tanong sa bawat bagay, kagaya ng mga tanong na, paano nagsimula ang mundo? Bakit ako nilikha? O ano ang kabuluhan ko sa buhay? Kung kaya, ito ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa sansinukob. Ang talinong ito ay naghahanap ng paglalapat at makatotohanang pag-unawa ng mga bagong kaalaman sa mundong ating ginagalawan. Kung tinataglay mo ito, maaari kang maging isang philosopher o theorist o kaya naman ay pari o pastor. At maaari mo itong mapaunlad sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat, pagsasaliksik ng mga impormasyon, pag-aaral o pagninilay-nilay ng mga words of wisdom ng mga kilalang pilosopo o pakikinig ng mga aral mula sa mga kilalang pari, pastor o ministro. At ngayong aking nabanggit ang iba't ibang uri ng multiple intelligence na binuo ni Sir Howard Gardner. Ang tanong ay kung alin nga ba dyan ang iyong tinataglay? Nakikita mo ba ang iyong sarili sa isa o higit pa sa mga nabanggit? Dahil iyon ang natuklasan, ang iyong talento at kakayahan, marapat lamang na ito ay iyo pang mapaunlad. Bakit nga ba? Bakit kaya kailangan mo pa itong mapaunlad? Ito ay hindi para magpasikat lamang o para may maipagmalaki.
Kailangan mong mapaunlad ang iyong talento at kakayahan upang makapagbigay inspirasyon ka sa ibang tao. At bukod dito, kailangan mo ding mapaunlad ang iyong kakayahan at talento upang magamit ito o makatulong ka sa iyong kapwa. Sa pagpapaunlad mo sa iyong sarili, hindi lamang ikaw ang umaangat, kundi maging ang iyong kapwa at ang lipunang iyong kinabibilangan. Subalit, paano mo pa nga ba ito mapapaunlad? Narito ang ilang paraan na maaari mo sundin upang higit na mapaunlad ang iyong angking talento at kakayahan. Una, suriing mabuti ang sarili kung ano nga ang iyong kalakasan at kahinaan. Mahalagang maunawaan kung ano nga ba ang iyong kalakasan o kahinaan nang sa gayon ay malaman mo kung ano ang dapat mong pag-ukulan ng pansin. Ikalawa, maglaan ng panahon at oras upang sanayin at hasain ang iyong talento at kakayahan. Kagaya ng nabanggit ko kanina, napakahalaga ng ensayo at magagawa mo lamang ito kung ikaw ay maglalaan ng sapat ng oras o panahon. Ikatlo, sanaying gamitin ito ng madalas. Sabi nga nila, practice makes perfect. Hindi mo mapapaunlad ng iyong sarili sa isang larangan kung hindi mo ito ginagamit. Ikaapat, huwag mahihiyang ibahagi ito sa iba, lalo't nakapagdudulot ito ng saya o nakatutulong sa ibang kapwa. Mas mapapagbuti mo ang iyong talento at kakayahan kung ito ay naibabahagi mo sa iba. Mas nagkakaroon ka ng motibasyon na isagawa ito kung alam mo may ibang tao kang napapasaya o natutulungan. At ang ikalima ay ang manalig sa sarili upang mapaglabanan ang iyong kahinaan at maging maganda ang kalabasan ng iyong performance. Kinakailangan din na pagtiwalaan mo ang iyong sarili na kaya mong gawin ang isang bagay upang maisagawa mo ito. At ang panghuli, manalig sa Diyos at bilang pasasalamat ang papuri lagi sa Kanya ibalik. Marapat lamang na huwag din mawawala ang iyong tiwala at pananalig sa Poong May Kapal, lalo't higit sa Kanya nagmula ang talento at kakayahan. At sa ating pagtatapos, lagi mong tatandaan, ikaw ay biyayang kaloob ng May Kapal. At gayon din, nagtataglay ka ng mga pambihirang talento at kakayahan. Kailangan mo lang itong tuklasin at pagyamanin. Palagi mong tatandaan na bawat nilalang na katulad mo ay nagtataglay ng iba't ibang mga kakayahan at talento. Ang mga ito ay kaloob ng Diyos. Kinakailangang magamit o maipakita mo ito at malinang upang higit ka pang humusay. Inborn man o mula sa pagkapanganak o maging ang mga natutuhang kakayahan, ito ay bahagi ng pagpapaunlad ng iyong sarili. Ngayong mas higit mong naunawaan ang iyong mga kakayahan at ang mga angkop na kilos upang ito ay iyong mapaunlad, kinakailangan lamang na maisagawa mo ang mga ito upang mapatunayan mo kung natutungo mo ang tamang hakbang sa pagpapaunlad ng iyong sarili sa panahon ng iyong pagdadalaga o pagbibinata. At ang panghuli, ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan ay mahalaga, sapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kung paunlarin ay makahuhubog sa sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paglampas sa mga kahinaan, pagtupad ng mga tungkulin at paglilingkod sa pamayanan. Dito nagtatapos ang ating ikalawang aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!